Hoy, Olivia, gusto mo bang malaman kung sino talaga ang minamahal ni Lucas? Ano ang ibig mong sabihin? Lucas. Sofia. Sofia, dadalhin kita sa ospital. Pero si Olivia. Ginagawa niya lang ulit para pansinin ko siya. Palagi niyang ginagamit ang trick na ito ng pagpapahirap para makuha. Hindi siya mamamatay. Lucas, asawa mo ako. Paano mo nagawa sa akin ito? Kung may susunod na buhay, hinding-hindi na ako magmamahal sa iyo muli. Hindi ba ako namatay? Ito ay... Olivia, hanggang kailan mo ito ipagpapatuloy? Ako ay 10 taong mas matanda sa'yo. Nawalan ka ng parehong magulang noong bata ka pa. Ako ang nag-uwi sa'yo at nag-ampon sa'yo. Ako ang nag-alaga sa'yo araw-araw, nagsika para mapalaki ka. Gaano ka ba kabaliw para magkagusto sa akin? Paulit-ulit kang nagkukumpisal ng nararamdaman mo sa akin. Nawawala na ba talaga ang isip mo? Posible kaya na ako ay isinilang muli? Sa nakaraang buhay ko, ngayon din, na maingat kong inihanda ang eksena ng pagpapahayag. Naghahanda para sa ika-56 kong pagkakataon, na magpapahayag kay Lucas. Pero, Lucas, gusto kita. Ikaw lang ang gusto ko. Mas gusto kita kaysa sa anumang bagay. Ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo? Hindi kita gusto, hindi tayo pwede. Tigilan mo ang mga ganyang bagay. O umalis ka sa pamilya Reed. Lucas, nang gabing iyon, handa na akong tuluyang sumuko kay Lucas at umalis sa pamilya Reed. Pero, nalasing siya. Lucas, ikaw. Lasing ka. Hindi, tigil. Pwede kitang pakasalan. Pero hindi kita mamahalin kailanman. Okay lang. Basta't makakasama kita. Naniniwala ako na balang araw ay magkakagusto ka rin sa akin. Noon, ako ay walang muwang na nag-isip na kung mananatili ako sa tabi niya, magkakagusto siya sa akin. Pero mali ako. Sobrang mali. Lucas, kung si Sofia ang gusto mo, kung gayon, pagbibigyan ko ang hiling mo. Lucas. Ha? Tito, huwag kang magalit. Hindi ko inayos ang lahat ng ito para aminin ang nararamdaman ko sa'yo. Sa totoo lang, gusto kitang tulungan na mapapunta rito si Sofia.
Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't matagal mo nang gusto si Sofia? Ito ay para tulungan kang aminin sa kanya. Anong klaseng laro ang nilalaro mo ngayon? Paano mo nalaman na gusto ko siya? Ako. Sofia. Wala akong nilalarong-laro. Bigla ko lang naalala ang sarili ko. Tama ka. Masyadong malaki ang agwat ng edad natin. Hindi tama yon. Mula ngayon, ituturing na lang kitang nakatatanda. Ang tito ko. Ikaw at si Sofia ay talagang bagay. Tatawagan ko na siya. Papuntahin ko siya rito. Hello, Sofia. Libre ka ba ngayon? Pwede ka bang pumunta rito? Ikaw. CJ. Malapit nang dumating si Sofia. Tito, maghintay ka pa ng konti. Huwag kang magmadali. Anong nangyayari? Tuwing binabanggit si Sofia dati. Hindi ba lagi siyang... Lucas, hindi ka pwedeng tumingin sa iba. Ako lang ang dapat sa'yo. Ito ay... Lucas, ang ganda ng kwintas na to. Para sakin ba to? Olivia. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Lucas. Ano to? Sofia, gusto ng tito kong aminin ang nararamdaman niya sa'yo. Sofia. Maging tayo na. Ang ganda. Hinintay ko rin ang araw na ito. Para sa'yo. Lucas, sana'y maging masaya ka. Tumigil ka. Mula ngayon, tita ang tawag mo kay Sofia. Tita. Tawagin mo siyang tita. Sige, tita. Kailan siya naging masunurin? Baka ito na ang pinakamabuti. Mula ngayon, baka hindi na niya ako abalahin. Ingat. Ayos ka lang. Boss, ayos lang ba kayong dalawa? Salamat. Maayos naman ang pinto kanina. Mukhang may gumalaw nito dito. Papaimbestigahan ko agad. Sabotahe. Sino bang ganoon kasama ang loob? Olivia, ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Para lang patayin si Sofia. Hindi ako. Hindi ko talaga akalain na ganoon ka kasama. Kung may mangyari man kay Sofia, hindi kita patatawarin. Tara na. Gaya nga ng inaakala ko. Lucas, napakatalino mong tao. Pero pagdating kay Sofia, nawawala ka sa sarili mo. Dapat ay naisip ko na noon pa. Hindi mo talaga ako minahal. Si Lucas, sihi ng pamilya Reed, ay hayagang nagpahayag ng pag-ibig. Gumastos ng milyon-milyong dolyar para magpaputok ng fireworks para sa kanyang kasintahan.
Olivia. Gising ka na. Kumusta ka? Mas magana ba ang pakiramdam mo? Ayos lang ako, salamat, Senior. Kaya, Olivia. Ang recommendation para sa grad school ng pamantasan ng Harvard. Ibibigay mo ba? Tayo lang, ang napili. Senior, ang recommendation para sa grad school na ito. Ayaw ko nito. Gusto kong ibigay ito. Kung ayaw mong pumunta. Ako na ang pupunta. Maghanda ka ng ilang dokumento para sa akin. Tutulungan kitang magsumite ng aplikasyon. Mga 1 buwan siguro ang aabutin. CJ, salamat sa abala, Senior. Walang anuman. Ngayong pagkakataon, Lucas, pinalalayan na kita ng tuluyan. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Olivia, anong ginagawa mo? Olivia, anong ginagawa mo? Igalang mo naman. Kuya, baka dapat umalis ka na. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Olivia, Ano, Lucas, ikaw lang ba ang pwedeng magkaroon ng nobyo? Hindi na ba ako pwedeng makipag-hangout sa mga kaklase ko? ikaw, Boss, naisip mo na bang magkaroon ng nobya? Miss, hindi kita talaga gusto. Paano kung hanap ka na lang ng ibang lalaki? Hindi, bakit ako hahanap ng ibang lalaki? Ikaw lang ang gusto kong mahalin sa buhay na ito. Lucas, bata pa si Olivia. Naiintindihan ko kung nalilito siya. Pinatawad ko na siya. Kaya dapat kalimutan mo na rin. Masyadong mabait si Sofia. Mabait? Kung saktan mo ulit siya, huwag kang magalit kung magiging masama ang loob ko. Olivia, ginawan kita ng sinigang na isda. Matagal kong ginawa ito. Tikman mo. Anong nangyari, Olivia? Olivia, doktor. Doktor. Boss, allergic sa isda si Olivia. Mula ngayon, sa hapagkainan ng pamilya Reed, bawal ang isda. Olivia. Olivia. Bilisan mo. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Naiintindihan ko. Olivia. Mabait pa rin sa'yo si Sofia kahit na anong mangyari. At ganito ang ugali mo. Uminom ka ng sinigang na isda. Anong sabi mo? Sabi ko, uminom ka ng sinigang na isda. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko sa'yo na inumin mo ang sinigang na isda. Matigas ang ulo, ha? Hindi, sinabi kong ayaw kong inumin yan. Kung maglakas loob kang idura yan, at walang respeto sa kabutihan ni Sofia, huwag ka nang bumalik sa pamilya Reed. Kabutihan. Lucas, alam mong allergic ako sa isda. Magsalita ka. Tigilan mo ang pagpapanggap.
Umalis na siya, di ba? Hindi ka na niya naririnig. Hindi. Wala akong pakialam kung meron ka nito o wala, Olivia. Nakita mo ng sarili mo. Ako lang ang nasa puso niya. Ang pamilyang Reed na ito ay hindi lugar para sa'yo. Mas mabuti pang umalis ka na agad. Sige, naintindihan ko. Sophia, ayos ka lang ba? Olivia, ang kapal ng mukha mong itulak si Sophia. Hindi ako. Siya mismo ang gumawa niyan. Tama na yan, Olivia. Wala ka ng pag-asa. Mga gwardya, dalhin niyo siya sa kubong silid. Kapag humingi na siya ng tawad, saka lang siya pakakawalan. Ikukulong mo ako sa kubong silid. Alam mong takot ako sa mga masikip na lugar. Ikaw, Huwag mong sisihin si Olivia. Dalhin niyo siya. CJ, ayos lang. Lucas, napakagaling mong tito. Ayos ka lang ba? Hindi. Ayaw kong manatili dito. Pakawalan ninyo ako. Huwag kang matakot, Olivia. Tito, natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang sinuman ang makakapang-api sa'yo. Lucas, ikaw lang naman ang laging nang aapi sa akin. Aaminin mo ba ang pagkakamali mo? Mabuti. Kung makakagalaw ka pa, sumunod ka. Lucas, ayos lang ba si Olivia? Ayos lang siya. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Olivia, huwag kang masyadong matigas ang ulo sa susunod. Para sa ikabubuti mo lang naman ito ni Lucas. Wala kang pakialam. Ikaw, Ayos lang. Bata pa naman si Olivia. Normal lang na medyo mag-asta siyang parang bata. Oo nga pala. Maganda ang tanawin mula sa kwarto ni Olivia. Pwede ba akong makihati sa kwartong iyon? kung gusto mo, pwede siyang lumipat sa ibang kwarto. Parang hindi tama yun. Ayos lang. Kunin mo na. Maghahanap ako ng lugar para sa ating dalawa. Ito, at yung isa. Palitan ninyo lahat yan. Napakabata ng itsura para sa amin ni Lucas. Opo, ma'am. Nagiging makatwiran ka na. Kahit anong gusto mo, Tito.
Mia, aalis na ako. Hindi na ito magiging tahanan ko. Ikaw, maghahanap ako ng bagong amo para sa iyo. Kinalmot ako ng hayop na pusa na yun. Hinto. Hinto. Kung hindi ito sumusunod, huwag mo nang alagaan. Hindi. Mia. 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 Dadalhin kita sa veterinaryo. Hayop lang yan. Sulit ba talaga? Kasing walang kwenta mo ang pusa na ito, Olivia. Kung hindi ka aalis dito agad, magwawakas ka rin katulad nito. Oo nga pala. Maikli rin ang buhay ng mga magulang mo. Karapat dapat silang mamatay ng maaga. Pinanganak ka nilang malas. Kung maglakas loob kang banggitin ang mga magulang ko ng isa pang beses. Olivia, nawala na ba sa isip mo? Nawala sa isip. Bakit hindi mo nakikita ang ginawa niya? Kasalanan ko lahat ito. Kinalmot ako nito. Gusto ko lang itong ikulong. Hindi ko inasahan. Hindi ko inasahang ito'y talon ng mag-isa. Kasalanan ko lahat ito. Ikaw. Hayop lang yan. Sulit ba ang manakit ng tao dahil dito? Hayop. Hayop lang ba si Mia sa paningin mo? Wow, isang kuting! Lagi kang nahihirapang makatulog. Mula ngayon, makakasama mo na ito. Lucas, huwag mong sisihin si Olivia. Kasalanan ko lahat ito. Walang pagkain sa loob ng 3 araw. Tara na. Mia, nakalimutan na niya. Nakalimutan na niya ang lahat. Binata, sabi ng Ginoo, kung hindi ka babalik agad, ihinto mo ang sasakyan. Sabi ko ihinto mo ang sasakyan. Olivia. Mia, pasensya na. Hindi kita naprotektahan. Paumanhin. Mia, Kahit papaano, nasa mundo na si Mia, na walang sakit ngayon. Sigurado ka bang ayaw mong ihatid kita? hindi salamat. Senior, gusto kong asikasuhin ang sarili kong mga bagay. Lucas, gusto ko ng hipon. Lucas, mula ngayon, ikaw lang ang maghihimay ng hipon para sa akin. Okay, Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Tawagin mo akong tito. wala akong pakialam. Hindi ka pinapayagan na maghimay ng hipon para sa ibang babae. Okay. Heto. Lucas. Lucas. Siguro. Dapat kong puntahan si Olivia.
Hindi natin siya pababayaan na magutom. CJ. Olivia, sinabi lang iyon ni Lucas. Hindi niya talaga pipigilan ang pagkain mo. Kumuha ka ng sabaw. Hindi. Teka, kumuha ka. Hindi ito sabaw ng isda ngayon. Pangako. Sinabi kong hindi. Ikaw, Sofia, bilisan mo at kumain ka. Kung hindi ka kakain agad, ang pagkain ay. Olivia. Olivia, paano mo nagawang bulihin si Sofia? hindi ako. Siya ang gumawa. Ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Lucas, ang tanga-tanga mo. Paulit-ulit kang naloloko. Pero okay lang. Malapit na akong umalis. Magiging, wala ka ng halaga sa akin. Ang ganda dito. Gusto kong mag-picture dito. CJ. Si William ang maghahatid sa'yo sa eskwelahan ngayon, di ba? Mag-ingat sa lamig. Binibini, galit lang pansamantala ang amo. Pakiusap. Huwag kang magalit sa kanya. Hindi ako galit. Plano kong umalis. Aalis? Saan mo balak pumunta? Masyado ba akong mabait sa'yo? Nangahas kang manakot sa akin, sa pagtakas. Hindi kita tinatakot. Tito, may gusto ka ng iba ngayon. Magpapakasal ka rin naman. Hindi na angkop na ako eh. Manatili pa rito. Kung hindi mo, ginawang malaking eksena. Sino ang mag-aalala kung kasama mo ang pamilya Reed o hindi? Kasalanan ko. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na ako makakaabala sa'yo at sa tiyahin mo. Ano ng problema? Masakit na masakit ang sugat ko. Pupunta ako dyan para samahan ka. Maglagay ka ng gamot. Huwag mong hayaang magpeklat. Dati, lagi kong hiniling na tingnan mo ako ng mas madalas. Pero ngayon, hindi ko na kailangan yon. Lucas, palagi mong sinasabi na masyado akong nag-aalala sa maliliit na bagay. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Wala na rin akong pakialam sa iyo. Ngayon. Hello, William. Kailangan ko ng pabor. Oo, sige. Gusto kong palitan ang aking apelyido. Ano? Ang apelyido mo? Gusto kong palitan ito. Sa Reed. Pero, miss, dati, talagang ayaw mo. Napalitan ito sa Reed. Olivia, Aysan, kapag nag-18 ka na, palitan mo ang apelyido mo sa Reed, okay? hindi. Bakit hindi? Sasabihin ko sa iyo mamaya. CJ.
Dati iyon. Ngayon, gusto ko nang palitan ito. Okay. Sasabihin ko agad sa amo. Hindi. Huwag mong sabihin agad sa kanya. Gusto ko siyang magulat. Lucas, sigurado ako na magugustuhan mo talaga ang sorpresang ito. Tatay, nanay, ngayong taon, ako lang ang dumalaw sa inyo. Malapit na akong pumunta sa lungsod ng Mayon para sa grad school. Baka matagal, bago ako makabalik. Pero huwag kayong mag-alala. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Ikaw, Gusto ni Sofia na magbigay galang sa mga magulang mo. hindi ka welcome. Olivia. Girlfriend ko si Sofia. Ano ang problema sa kanya? Tito, tita. Aalagaan namin ng mabuti si Olivia. Medyo nauuhaw ako. Pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Lanan. CJ. Hintayin mo ako. Ano? Nakakaramdam ka ng discomfort. Sa pagtingin mo sa akin kasama si Lucas. Namamatay ang mga magulang mo sa tamang panahon. Kung hindi, makikita nila na walang hiya ang kanilang anak na babae, na nanliligaw sa lalaking nagpalaki sa kanya. Baka sila ay mamatay muli sa galit. Ikaw, Olivia, ikaw ay talagang walang hiya. Olivia, ang kapal mo. binalaan na kita. Huwag mong susubukang insultuhin ang mga magulang ko ulit. Ikaw, Anong ginagawa mo? si Lucas ang nagbigay sa'yo nito, di ba? Ibalik mo, ito ang unang regalo na ibinigay niya sa akin. Mas lalong dapat itong itapon. Ibalik mo. Ang kwintas ko. Olivia, anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Lucas, sinira niya ang kwintas na ibinigay mo sa akin. Kwintas lang yan. Kwintas lang. Nababaliw ka na ba? Lalo kang nawawala ng katwiran. Lucas, parang hindi masyadong welcome si Olivia. Huwag mo na akong dalhin dito ulit. Iisa kami ni Sofia. Kung ayaw mong makita siya sa hinaharap, huwag mo na akong papuntahin. Tara na. CJ, huwag ka na ring bumalik. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Kahit wala si Lucas, kaya kong alagaan ang sarili ko. Mas maayos pa kaysa dati. Oras na. Gawin mo na. Halo, Draber. Malapit ka na ba? CJ, maghihintay ako sa kabilang kalsada. Tapos na. Huwag mong kalimutan ng huling bayad. Sige, ay transfer ko yun sa loob ng kalahating oras. Olivia, dahil sa pagtatangka mong agnasan si Lucas sa akin. Ngayong pagkakataon, maliit na leksyon lang ito para sa iyo. Kung may susunod pa,
Lucas, hintayin mo ako. Olivia, sabi ni Lucas, ayaw kanyang makita ngayon. Mag-ingat ka. Kung tatawag ka ulit, ibablock ka namin. Olivia, tandaan mo ito. Tandaan mo ang sakit na ito. Mula ngayon, kahit mamatay ka pa, huwag ka nang umasa sa kanya. Kailangan mong bitawan siya. Lisanin mo ng tuluyan ang mundo niya. Olivia, maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan. Maligayang kaarawan. May regalo ako para sa iyo. Wow, ang ganda naman. Nagustuhan mo ba? Suotin ko sa iyo. Olivia. Olivia, gising ka na. Senior, anong ginagawa mo rito? Papunta ako rito para sabihin sa'yo na kumpleto na ang papeles. Pero pagkatapos, nakita kong naaksidente ka, kaya dinala kita rito. Siya nga pala. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong ko? Hindi ko kailangan. Kaya ko itong gawin mag-isa. Magkikita tayo sa paliparan sa loob ng 5 araw. Mabuti. Bumalik na si Olivia. Magkasintahan tayo. Ang paghalik ay ganap na normal. Bukod pa riyan, pinakamabuti kung makikita niya ito. Gusto kong malaman niya kung sino talaga ang minamahal ko. Para maintindihan niya na ang nararamdaman ko para sa kanya ay pagmamahal lamang ng pamilya. Hindi pag-ibig. Lucas, sa totoo lang, gusto ko ring sabihin sa'yo. Pagmamahal lamang ng pamilya ang nararamdaman ko para sa'yo. Ay, hindi. Ngayon, wala na nga iyon. Lucas, mag-focus ka. Ano nang ginagawa mo? Magpapakasal rin naman kami ni Lucas balang araw. Magiging tahanan ko na ang lugar na ito mula ngayon. Isa ka lang palamunin. Anong karapatan mo para utusan ako? Hala, paano ko nakalimutan to? Sulat ko to bago ako ipanganak muli. Ibalik mo yan. Olivia, naghanap lang ako ng dahilan para mapaalis ka. Hintayin mo. Ano nang gagawin mo? Hoy, bumalik ka. Lucas, tingnan mo ang ginawa niya. Lucas, ininsulto niya ako. Akala ko mabuti ang pakikitungo ko sa kanya. Hindi ko inasahang siya. Ako. Olivia, ano nang paliwanag mo dito? Paano ko? Ipapaliwanag na ako ay ipinanganak muli? Kaya, ganito na lang pala siya kayo sa akin. Siguro, ako na lang ang aalis. Hindi. Hindi ikaw ang aalis. Siya. Ako na ang aalis. Tagapangasiwa. Dalhin mo siya sa villa sa probinsya. Huwag siyang muling tatapak dito. Nang walang pahintulot ko. Bilisan mo. Hindi na niya kailangan akong ihatid. Ako na lang ang aalis.
Lucas, gusto ko talagang makita kung ano ang magiging ekspresyon mo kapag nalaman mo ang tunay na kulay ni Sofia. Binibini. Napalitan na ang pangalan. Pakidala mo ito agad sa amo. Tiyak na, magpapatawad siya agad sa'yo. Hindi kanya paalisin. Hindi na kailangan. Mas gusto ko pa rin na ikaw ang magbigay kay Tito. Pero, At pakisabi mo sa kanya para sa akin. Na mula ngayon, kaibigan ko na lang siya. Hindi na ako magkakagusto sa kanya. At hindi ko na siya aabalahin pa. ay, huwag naman. Binibini. Draper sa airport. Report, tanggalin ang contact. Lucas, huwag na tayong magkita muli. Ginoo. Nasaan si Olivia? Ginoo. Nakalimutan mo. Pinapanto mo si Olivia sa villa sa probinsya. Talagang pumunta siya. Ginoo. Bago siya umalis, pinapasa sa akin ng ilang salita para sa'yo. Lucas. Tulungan mo akong pumili para sa handaan ngayong gabi. Alin ang dapat kong isuot? Ang bagay na ito. Pag-usapan natin mamaya. Pero Ginoo, Umalis ka. Sa tingin ko maganda ito. Magiging bagay ito sa sapphire necklace na ibinigay ko sa'yo. Ang ganda ng taste mo. Hoy, bakit hindi dumating si Olivia? Alam mo, hindi talaga ako sanay. Dati, saan man pumunta si Lucas, nandoon siya. hindi mo alam ito, di ba? Sofia ay ipinapakita na ang kanyang kapangyarihan. Kaya hindi siya naglakas loob na sumama. Lucas, Bakit ka nandito? pumunta ako para samahan ka sa handaan. Mula ngayon, saan ka man pumunta, sasama ako. Huwag mo akong iiwan. Engon, tara na. Kakaiba. Hindi siya kumakapit sa akin. Dapat masaya ako. Pero bakit medyo malungkot ang pakiramdam ko? Posible bang tunay na ako'y umibig sa kanya? Boss, tungkol noong nakaraang linggo, yung bidding. Lucas. Tinatanong niya tungkol sa bidding. Tungkol sa bidding na yon, kailangan nating ipagpaliban muna yan. Lucas. Tara, sumayaw tayo. Ayoko. May gagawin ako. Ikaw na lang. Hoy, Lucas. Ang tagal na, isang buong araw na walang mensahe galing sa kanya. Hello. Ang numerong iyong dinyal ay kasalukuyang naka-off. Hello. Ang numerong iyong dinyal ay kasalukuyang naka-off. Olivia, anong ginagawa mo ngayon? Lucas, anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin dahil yun sa Olivia mo. Hindi na naman siya umamin sa'yo, di ba? Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Ay, hindi naman. Talagang hindi siya sumagot. Lucas, nag-away ba kayong dalawa? May away? May nagawa siyang mali. Pinapunta ko siya sa villa sa probinsya para mag-isip-isip. Ganun ba? Eh di wala yun. Okay lang. Oo, Lucas. Nag-iinarte lang yan. Nagtatampaw lang ng kaunti. Sigurado ako, sa loob ng ilang araw. Babalik yan sa'yo.
Ang mga babae, ganito lang talaga sila. Kapag nag-emotional sila, naglalaro sila ng maliliit na laro para makuha ang atensyon mo. Tanungin mo si Noah kung hindi ka naniniwala sa akin. Siya ang pinakamalaking playboy. Lucas. Tama si Aiden. Ang dami ng beses na hinabol ka ni Olivia at hindi mo siya pinapansin. Siya. Siguro sinusubukan niyang maghanap ng paraan para mapansin mo siya. Ang tawag dyan, nagpapahirap. Siya. Gusto lang niyang puntahan at aliwin mo siya. Bakit ko siya pupuntahan para aliwin? Edi hayaan mo na lang siya. Hayaan mo siyang mag-isip ng ilang araw. Hayaan mo siyang maunawaan na hindi mo naman siya mahal. Babalik yan sa'yo. Pagkatapos ng lahat. Ngayon, bukod sa'yo, wala na siyang ibang pamilya, di ba? Hindi ba ganun? Olivia, dapat mag-isip ka ng mabuti tungkol dito. Mag-isip-isip ka ng maayos sa villa. Bumalik ka agad at humingi ng tawad. Kung hindi... Hello, Sir, si Olivia, siya. Pinalitan na niya ang apelyido niya. ano? Po, Olivia, siya. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang tungkol sa kanya. Pero, po, Sabihin mo sa kanya, kapag na-realize na niya ang kanyang pagkakamali, saka siya pwedeng pumunta para makita ko. yan ang gusto kong marinig. Tara na, Tara na. Lucas, Tara, uminom tayo. Oo, uminom na tayo. Po. Hi. Po. Ang villa sa probinsya. Bukod sa Tagalinis, wala nang ibang tao doon. Paano mo nakakaya? Olivia. Olivia, Olivia. Wala na siya, at iniisip mo pa rin siya. Hindi. Lucas. Akin ka lang. Olivia. Olivia, lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Lucas. Sinabi ko nang lumabas ka. Umalis ka dito. Alice? Lucas. Oh, handa na ang lugaw ninyo. Iba ang lasa ng lugaw na ito. Kaysa sa dati. Po, ang lugaw na karaniwan ninyong iniinom. Si Olivia mismo ang gumawa noon. Ngayong pinaalis na siya, iba na ang lasa. Siya ang gumawa. Opo, sabi ni Olivia, sensitibo ang tiyan ninyo, at hindi pwedeng maging pabaya sa pagkain. Kaya gumigising siya ng alas 5 tuwing umaga, para lang paggising ninyo, may mainit na lugaw na kayo. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sinabi ni Olivia na ayaw niyang dagdagan pa ang iyong stress. Ginoo, sa totoo lang, si Olivia ay isang napakagandang tao. Mahal ka niya ng buong puso. Paano mo nagawa? Dahil lang kay Sofia. Lucas. Narinig ko may bagong mall na binuksan sa bayan. Sasama ka ba sa akin mamili? Oo. May balita ba kay Olivia? Kung babalik siya, aalis agad ako. Hindi. Tara na. Sasama ako sa'yo mamili. Hi. Lucas. Sa palagay mo alin ang mas maganda tingnan? Kahit alin ayos lang. Kukunin na lang natin lahat. Napakabuti naman, Dinang. Oh, sandali lang. Ito. At ito. Ibalot mo na lahat para sa akin. Opo, Dinang. Lucas.
Magaganda ang mga damit na ito. Bilhan mo siya. Hoy! Ang mamahal ng mga damit dito. Dapat sa iba na lang tayo pumunta. Isang piraso lang ay sapat na. Ayos lang. Lucas, Bakit ka na naman naiisip siya? I charge mo. Lucas, ang bait mo sa akin. Lucas, anong nangyari? Gamot. Ang gamot ko. Gamot, gamot, yaya, yaya. Ang gamot niya, hindi ko alam. Ang gamot ng Ginoo ay laging inihahanda ni Olivia. Lucas, inumin mo na ang gamot mo, bilis. Ito. Lucas, Sir, gising ka na rin. Nasaan si Sofia? Sabi ni Sofia, mamimili raw siya. Pinagbilinan niya ako na alagaan ka. Mamimili. Oo, kung tatanungin mo ako, yung Sofia. Ganito na kalala ang sakit mo. Tapos may lakas pa ng loob na mamili. Hi. Kung nandito lang si Olivia. William. Nasaan si Olivia? Bumalik na ba siya para humingi ng tawad? Hindi. Mula nang umalis si Olivia, wala na siyang paramdam. Pero, sir, may isang bagay na sa tingin ko, kailangan kong sabihin sa'yo. Ano yon? Si Miss Olivia, pinalitan niya ang apelyido niya. Ano? Ano? Olivia Reed. Sino ang nagsabing pwede mong palitan ang apelyido mo? Sir. Pero dati, laging gusto mo na Olivia ang mag-apelyidong Reed. Olivia. Pag nag-18 ka na, bakit hindi mo palitan ang apelyido mo sa Reed? Hindi. Bakit hindi? Mamaya ko na lang sasabihin. Olivia. Maligayang ika-18 kaarawan. Maghiling ka. Ang hiling ko ay, na balang araw, ay mapangasawa ko si Lucas. Olivia. Kaya pala ayaw mong palitan ang apelyido mo, di ba? Ang binibini ay nagsabi rin. Ano pa ang sinabi niya? Sabihin mo sa akin. Sinabi rin niya na, kaibigan mo na lang siya. Hindi na niya gusto, at hindi na niya kayo aabalahin. Sir, dapat ay sinabi ko na ito sa inyo noon pa. Pero kayo, Naglakas loob siyang i-block ako. galit ba ang binibini? Dapat ay humingi ka ng tawad sa kanya. Bakit ka nakaalis sa kama? Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Umalis ka. Lucas. Olivia. Siyempre, dahil kay Olivia na naman. Olivia. 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 Paano ko? Nasira ang paboritong tasa ni Olivia.
Bakit ang dumi-dumi rito? Olivia? Olivia? Boss, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Nasaan ang binibini? Wala pong dumating na si Olivia. Ano? Tingnan ang footage ng surveillance. Kung kailan umalis si Olivia. Opo, sir. Olivia, ano ba ang ginagawa mo? Sir, nakita na namin. Pinapadala na namin sa inyo. Hindi. Hindi yan sa atin. Saan siya pupunta sa taxi? Sir, mayroon po akong sasabihin. CJ, Dumating po si Sofia at sinabi sa amin na huwag naming sabihin sa inyo na hindi dumating si Olivia sa villa. Sabi niya, ayaw niyang makaabala sa trabaho ninyo. ano? Sofia. Sofia, Bakit kagabi na nang umuwi? Sinubukan kong tawagan ka, pero hindi ka sumagot. Paano ka nasaktan? Umupo ka, hayaan mong bandahan ko iyan para sa iyo. Paano ito nangyari? aksidente lang yon. Kailangan mong maging mas maingat. Lucas, hindi ka na nag-iisa. Mahal na mahal ako ni Sofia. Paano ko kaya, dahil sa sinasabi ng ilang estranghero, pagdudahan siya? Naubusan na tayo ng bandages. Maghintay ka dito sandali, kukuha pa ako ng iba. CJ, Walang hiya talaga yang Olivia na yan. Wala talagang kahihiyan, pero okay na ngayon. Wala na siya. Hayop lang na tanga, pero okay na ngayon. Ganap na siyang nawala. Sofia, mula ngayon, si Lucas, ay sayo na lang. Tingnan mo. Namatay ang paborito niyang pusa, at hindi man lang siya galit, hindi na mahalaga kung galit siya. Sa huli, isa lang yan na, maliit na pasang hindi nagsasalita, sa suporta ni Lucas sa atin. Wala siyang magagawa sa akin. Mahal na mahal niya yung pasang yun. Nasugatan ang puso niya nang mamatay ito. Ang sino mang hindi nakakaalam, ay iisiping ibinigay ito ni Lucas sa kanya. Wow, kuting! lagi kang nahihirapang makatulog. Papakasamahin ka na niya mula ngayon. Munting kuting. Sa mga mata mo, si Mia, ay isang munting kuting lang. Kaya nga pala. Kaya si Sofia nga pala. Kaya, nagkamali ako ng akala kay Olivia. At pinapaalis ko pa siya. Lucas, anong problema? Lucas, anong ginagawa mo sa cellphone ko? Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Lucas, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag ng ano? Ipapaliwanag mo kung paano mo saktan si Olivia, yun ba? Ipaliwanag mo ang ilang taon mong pagkukunwari. Hindi yun, Lucas. Sobra lang ang pagmamahal ko sa'yo. Alam kong gusto ka niya, kaya nga ako. Kaya ko ginawa yon ng paulit-ulit. Ginamit mo ang tiwala ko sa'yo para lokohin ako. Tama ba? Hindi, Lucas. Mga gwardiya, dalhin niyo siya. Opo. Huwag, Lucas, pakinggan mo ako. Sobra lang talaga ang pagmamahal ko sa'yo. Pagiging selosa lang yun. Hindi ko matanggap na palagi siyang kasama mo. Pinaitago mo sa yaya kung nasaan ka. Pagiging selosa mo rin ba yon? Akala ko palagi si Olivia ang nananakit sa'yo. Palagi kitang pinaglalaban. Pero ikaw,
Pinalayas mo si Olivia. Olivia ko yon. Oo. Oo, sinabihan ko ang yaya na huwag sabihin sa'yo. Lucas, alam mo ba? Sana noon pa siya umalis, at huwag nang bumalik. Isang tao lang siya na inatasan kang alagaan. Matanda na siya ngayon, bakit pa siya dapat manatili sa bahay mo? Ako ang girlfriend mo. Ako ang kasintahan mo. Mula ngayon, hindi ka na. Anong ibig mong sabihin? Tayo ay maghihiwalay na. Hindi, Lucas, nagmamakaawa ako, huwag tayong maghiwalay. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong mali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahal na mahal kita, Lucas. Huwag mo akong hawakan. Sofia, hindi ko talaga inakala na maaari kang maging napakabangis. Bangis. Lucas. Akala mo napakamakatarungan mo. Gusto mo si Olivia. Tama ba ako? Ikaw, Kung hindi dahil sa paulit-ulit mong pagpapaubaya sa kanya, saan kukuha ng lakas ng loob na umamin sa iyo ng paulit-ulit? Matagal ko nang nakita. Sa computer mo. Lahat ay larawan niya. Lucas, kape. Anong tinitingnan mo? trabaho. Hinahamon mong sabihin na wala kang masamang intensyon sa kanya. Hindi ka pa rin sumusuko sa kanya. Tumigil ka. Ano, nakakainis ba? Nakakainis ba? Lucas, akala mo ba napaka-inosente mo? Kasi hindi pa rin siya nang ahas na hawakan ako. Lucas, oh Lucas, hindi ko inakala na ikaw, ang iginagalang na tagapagmana ng pamilya Reed. Ay magkakagusto pala, sa taong sarili mong pinalaki. Sofia, sinabi kong tumigil ka. Galing sa iyo ang pusa na iyon, hindi ba? Lucas, may sasabihin ako sa iyo, nang makita ko siyang nakaluwag doon, hawak-hawak ang pusa. Napakasaya ko. Habang mas nagdurusa siya, lalo akong natutuwa. Baliw ka. Baliw. Oo, baliw ako. Hindi ko lang matanggap. Ako sana ang gusto mo. Pero ngayon. Pero okay na ngayon. Wala na siya. Ayaw na niya sa'yo. Hindi ka na niya mamahalin muli. Nagpapahamak ka. Dalhin mo siya sa loob. Ikulong mo siya sa isolation room. Kung wala ang utos ko, walang dapat magpalabas sa kanya. Bilis. Anong ginagawa mo? Huwag, Lucas, nagmamakaawa ako sa'yo. Pakiusap, pakawalan mo ako, Lucas. Olivia. Nasaan ka? Nasaan ka? Olivia. Saan ka pumunta? Lucas, anong nangyayari? Hindi pa bumalik si Olivia. Anong pinagsasabi mo? Nag-away siguro siya kay Sofia. Ay, sorry. Girlfriend ni Lucas si Sofia. Lucas, sige na, sabihin mo sa amin. Paano mo na-offend si Sofia? Sabihin mo sa mga tropa, pwede ka naming bigyan ng payo. Sabihin mo sa akin. Paano mo malalaman na in love ka sa isang tao? Ang pagmamahal sa isang tao. Parang, wala pa akong naging relasyon. Noah, ikaw. Ikaw ang eksperto, ikaw ang magpaliwanag sa kanya. Ang pagmamahal sa isang tao. Ibig sabihin masaya ka tuwing makikita mo siya. Ang makita siya. Nakakasaya sa akin.
Lucas. Umuwi ka na. Nami-miss na namin ni Mia. Oo, kung araw-araw kang nasa trabaho, hindi ka mapapakali sa pag-iisip sa kanya. Gusto mo siyang bilhan ng lahat ng makita mo. Boss, tungkol sa proyekto ngayon, sa tingin ko. Boss, Sa tingin mo, magugustuhan kaya ito ni Olivia? Ano pa? meron. Kung nawala siya, mababaliw ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Hindi mo nga alam ang ginagawa mo. Olivia. 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 Pero, ramdam ko pa rin ang sakit ng puso. Ang sakit na ito na hindi ko maipaliwanag. Parang sakit sa pag-ibig yan. Eksakto. Lucas, sino ang nahulugan mo ng loob? Olivia. Matagal na ba kitang mahal? Gamitin natin ang lahat ng resources ng pamilya Reed. Hanapin mo si Olivia para sa akin. Kailangan kong malaman kung nasaan siya. Olivia. Hahanapin kita. 1 linggo na ang nakalipas. Mia, May mga kuting ang pusa ng kaibigan ko, kaya binigyan nila ako ng isa. Nag-apply ako ng permit para mag-travel kasama ang alaga, para makasama niya ako sa paglipad. Pero, baka masyadong maaga siyang hiniwalay sa ina niya. Mahilig siyang umiyo. Pasensya na sa abala. hindi naman. Gusto ko ang mga kuting. Hoy, Anong meron? ano ang pangalan niya? Wala pa siyang pangalan. Gusto mo bang bigyan siya ng pangalan? Tawagin na lang natin siyang Mia. Masyado bang corny? Hindi. Bagay sa kanya. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Mia. Lucas, wala pa itong pangalan, di ba? Mia na lang ang tawag natin sa kanya mula ngayon? Ang baduy naman yan. Olivia. Olivia. Anong problema? Wala lang. Naalala ko lang yung maliit pa si Mia. Olivia. Hindi ka naman sisihin ni Mia. Tungkol naman dito, maalala lang nito ang bawat subong mong pagkain sa kanya, yung mga dilatang pagkain, at araw-araw na nakikipaglaro ka sa kanya. Sana nga. Ano ito? Ito ay gawa ko sa libreng oras ko. Maliit na bagay mula sa balahibo ni Mia. Itago mo na lang bilang alaala. Salamat. Olivia. Sa totoo lang, ako, Nandito na yung landlord ko para sunduin ako. landlord. Nag-book ako ng monthly rental, kasama na ang airport pickup. Kaya aalis na ako, kuya. Mia. Ikaw ang magsabi sa akin, kailan kaya niya mauunawaan ang nararamdaman ko? Pero okay lang. Magkikita rin tayo ulit. Kuya. Mia. Anong ginagawa mo dito?
May bagong kapitbahay daw tayo, kaya napadaan ako. Kuya, dito ka rin nakatira? Halika rito, Mia. Mia, halika rito, yakapin mo ako. Sasabihin ko sana sa'yo, pagbaba natin ng eroplano. Pero ang bilis mo, kaya hindi ako nakapagsalita. Pasensya na. Pwede ba akong anyayahan mo para uminom ng tubig? Siyempre naman. Pasok ka. Kuya, kakalipat ko lang. Medyo magulo pa rito. Tara, uminom ka ng tubig. Pasensya na, punasan ko yan, kuya. Okay lang. Pasensya na po. Hindi ko talaga sinasadya. Hanapan kita ng bagong t-shirt. Huwag mo nang isipin yon. Kuya, tubig. Bagay na bagay sa'yo yung t-shirt. Talaga? Oo nga. Olivia. Nag-aral ako ng veterinary medicine mag-isa. Gusto ko, dito sa lungsod ng Mayon, magtayo ng stray animal rescue. Gusto mo bang tumulong? Ako. Kaya ko ba ito? Siyempre kaya mo. CJ, gusto kong subukan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang detalyadong plano. Una, ito ang iniisip ko. Tapos, yan ang buod. Mukhang komprehensibo. Gabi na. Uuwi na ako. CJ, ibabalik ko na ang pusa sa may-ari. Aalis na ako. Labhan ko ang mga damit at ibabalik ko sa loob ng ilang araw. Huwag magmadali. Hi, Olivia, makinig ka. Nababaliw na si Lucas sa paghahanap sa'yo. Nakontak niya ang marami sa mga dati niyang kaibigan, at tinanong lahat kami kung nasaan ka. ano ba ang kailangan niya sa akin? Dapat nga matuwa siya. Nakalaya na siya sa akin, di ba? Narinig ko tungkol kay Sofia, may nalaman siya, at ngayon maghihiwalay na sila. Si Lucas, marahil gustong gamitin ka bilang panangga. Panangga. Olivia, huwag kang magpapauto muli. Hindi talaga mabuting tao si Lucas. Matapos ang ginawa niya sa'yo noon, huwag kang babalik sa kanya ngayon. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako muling magiging tanga. Kung hahanapin kayo ni Lucas, huwag niyo lang siyang pansinin. Olivia, talaga bang naka-move on ka na? Nag-aral ako ng veterinary medicine ng mag-isa. Gusto kong magtayo ng stray animal rescue dito sa lungsod ng Mayon. Handa ka bang tumulong? Talaga? Sa wakas, may natagpuan na akong bagay na gusto ko. Hindi na ako lilingon pa. Maganda yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanya kung nasaan ka. Salamat. Lucas, siguro dapat na-realize ko noong ako'y 18 na hindi mo mapipilit ang nararamdaman. Pero hindi pa huli ngayon. Kaya ko nang pakawalan ka at gawin ang gusto ko at ikaw. Sa wakas ay magiging bahagi na ng nakaraan. Anong gagawin natin? Bigla na lang siyang hindi makahinga. Paano biglang nangyari ito? Sumama ka muna sa akin. Oy, Olivia, Oy, Ethan, wala ka sa bahay? kailangan kong lumabas. Anong meron?
Aso ni Chol ito. Bigla siyang hindi makahinga. Anong gagawin natin? Dalhin mo siya sa rescue station. Pupunta ako dyan kaagad. CJ. Sundan mo ako. Ethan. Olivia, magiging okay ba siya? Magiging okay siya. Huwag kang mag-alala. Nandito na si Ethan. Kumusta siya? Kulang sa balbula ng puso mula pagkabata. Buti na lang, dinala mo siya sa oras. Stable na siya ngayon. Pwede na siyang umuwi pagkatapos magpahinga. Mabuti naman. Pupunta ako para makita siya. Ethan. Buti na lang nandito ka. Ang galing mo, Ethan. Olivia, Kailangan kong sagutin itong tawag. Olivia, tingnan mo. Si Lucas. Anong ibig sabihin niya dito? Huwag mo na akong kausapin tungkol sa kanya. Ayokong marinig ang anumang bagay tungkol sa kanya. Kailanman. anong problema? Hindi naman seryoso. Hoy, tingnan mo ito. Binilhan mo si Maya ng bagong outfit. Maganda, di ba? Ang cute-cute niya. Olivia, gusto mo bang kumain ng hapunan ngayong gabi? Para ipagdiwang ang bagong karagdagan. CJ. Hoy, ang sarap ng braised ribs na kinain natin ngayon. Dapat bumalik tayo rito muli. Okay. CJ. Hoy, Olivia. Mula ngayon, pwede bang huwag mo na akong tawaging kuya? Parang masyadong formal. Ethan na lang ang tawag mo sa akin. CJ. Ethan. Tara na, isasabay na kita. Lucas. Ang buhay na wala ka ay maaaring mukhang ordinaryo. Pero ang saya-saya ng bawat araw. Well, Ethan, salamat sa pagsabay sa akin ngayon. Walang anuman. Pasok na ako. MMHMM. Hoy, ibigay mo ang pera, o kung hindi, huwag mo siyang saktan. May pera ako sa kotse, sasamahan kita kunin. Sige, bilasan mo. Sige. Gusto mo pala? Ginusto mo to. Ethan. Tulong. Tulungan niyo ako. May tao ba dyan? Ethan, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ang dami mong dugo. Paano ka magiging okay? Dalhin kita sa ospital. Tara na. Hindi naman malala, gas-gas lang. Magpahinga ka lang ng ilang araw. At gagaling ka na. Pasensya na, Ethan. Kung hindi ko tinawagan ang pulis at binigyan sila ng babala, hindi sana nangyari. Huwag mong sabihin yan. Gagawin ko rin yun. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Binibini, kung talagang nag-aalala ka sa boyfriend mo, dalasan mo ang pagbisita sa kanya. Mas mabilis gumaling ang masayang pasyente. Hindi kami magkasintahan. Magkaibigan lang kami. Hindi pa rin boyfriend, ang kikipot pa. Talagang hindi. Sige, hindi nga. Olivia, salamat sa pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraang araw. Walang anuman. Ganyan naman talaga ang dapat. Sabi ng doktor, akakalang lang ng sugat mo. Kailangan mo pa ring magpahinga ng husto. Okay na ako, huwag kang mag-alala. Pero may isang bag-aga na baka kailangan kong ipaabot sa'yo. Ano iyon? Sabihin mo sa akin. May business trip ako. Sa panahong yun, kailangan kong ipagkatiwala sa'yo si Mia. Pwede mo ba akong tulungan? Siyempre, walang problema. Dapat ba akong pumunta para sunduin siya?
Dadalhin ko siya sa'yo. CJ, Salamat. Sasamahan ko siya kaagad pagkatapos ko. talagang walang problema. Mahal ko si Mia. Well, aalis na ako. Sige, huwag kang mag-alala. Mia! Mia! Mia, akin ka na ngayon. Ang cute-cute ni Mia. Hoy, anong gagawin ko, Mia? Ayoko nga ibalik sa may-ari mo. Pero babalik na siya ngayon. Tingnan kita. Halika rito. Ah, kalimutan mo na. Miss ka rin siguro ni Ethan. Tara na. Oras na para iwi ka. Iuwi na kita. Okay. May day off ka na rin sa wakas. Kailangan mong lumabas kasama ko. Sige, aalis na ako. Dito na ako bababa. Ingat. Mukhang may problema ka. Narito lang ako para dalhin si Mia sa'yo. Wala akong nakita. Olivia. Olivia, ano ba iniisip mo? May girlfriend na si Ethan. Ano naman kinalaman yan sa'yo? Olivia. Olivia, galit ka ba sa akin? Bakit ako magagalit? Wala naman akong dapat ikagalit. Kahapon, pinsan ko yun. Nagtatrabaho siya sa isang jewelry store. Nasa bakasyon siya, kaya dumalaw lang siya sa akin. Bakit mo sinasabi sa akin to? Olivia. Sa totoo lang, may sasabihin ako. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Olivia. 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 Alam mo ba kung gaano na ako katagal naghahanap sa'yo? Bumalik ka. Tara na. Hindi ako babalik. Olivia. Olivia. Sabi niya, hindi siya babalik. Ikaw pala. Umalis ka na. O kaya, huwag kang magagalit kung magaspang ang kreto ko. Ano bang pakialam mo? Umalis ka. Wala kang karapatang magdemanda ng kahit ano. Wala akong karapatan. Sinasabi mong wala akong karapatan. Alam mo ba kung sino ako? Ano ako sa kanya? Ha? Ano ako sa'yo? Olivia. Read na ang apelyido ko ngayon. Tito. Kahit na tagapangalaga mo ako dati. 22 taong gulang na ako ngayon. Hindi ko na kailangan ang pag-aalaga mo. May sarili na akong buhay. At ma-appreciate ko kung buhay mo na lang ang asikasuhin mo. Tigilan mo na ako. Olivia. Hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi ganoon. Olivia. Sabi ko, huwag mo siyang hawakan. Kung may susunod pa, hindi ako mag-aatubiling ipakita sa'yo kung ano ang mga hangganan. At sino ka naman sa kanya? Ha? Ikaw, sino ka? Ha? Wala kang pakialam. Olivia. 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 Ethan, dugo ka. Wala yan. Olivia. Paano mo? Lucas. Sa edad mo,
Hindi mo pa rin alam kung paano rumispeto ng babae, ganun ba? Ito ay lungsod ng Mayon. Hindi isang lugar kung saan ikaw, Lucas, ay pwedeng gumawa ng gusto mo. Ano ang sinabi mo? Padalhan mo ako ng tao. May gulo dito. Teka, tumatawag ka ng backup. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Siguraduhin mong hindi na siya papayag ang lumapit muli sa complex na ito. Naiintindihan. Tara na. Olivia. Isasama kita pabalik. Olivia. Alisin mo ang mga kamay mo sa akin. Olivia. Masakit ba? Hindi. Hindi naman. Sa susunod na may mangyaring ganito, hindi mo na kailangang sagarin para sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi nila ako masasaktan. Hindi ko magagawa yun. Lalaki ako, at ako. Ako rin ang may-ari ni Mia. Gusto na gusto ka ni Mia. Kung hindi kita ipagtatanggol, magagalit siya. O, siya nga pala. Sino yung mga tao kanina? Yung mga tao, mga gwardya sila ng distrito namin. Ligtas na ligtas ang lugar na ito. Sila ang may responsibilidad na panatilihing ligtas ang lahat. Ah, ganun ba? Kailangan kong pasalamatan sila ng maayos sa susunod. Oh, siya nga pala, Olivia. Ikaw, gusto mo ba talaga siya? Gusto mo ba talaga siya? Narinig kong siya ang nagpalaki sa'yo. Dati, gusto mo siya. Noon pa yon. Gusto ko siya noon. Pero ngayon, hindi na. Talaga. Eldeneth. Si Mia ay regalo niya sa akin. Pero ngayon, may iba na siya. Nakalimutan na niya si Mia. Pinabayaan pa niyang. Alam ko ang lahat. Olivia. Pero, hindi ba't lahat yon ay nasa nakaraan na? Nakalimutan ko na siya. Olivia. Karapat-dapat ka sa mas mabuti. Lucas, ikaw ang unang nagtulak sa kanya. Nga. Salamat sa araw na ito. Ethan, Walang anuman. kita na lang tayo bukas. MMHMM. Kita tayo bukas. Hoy, sandali lang. Ethan, Huwag kang gagalaw. Nandoon siya. Di ba gusto mo siyang mapalayo? Kaya huwag kang gagalaw. CJ. Olivia. Di ako susuko. Umalis na siya. Salamat. Sinabi ko na. Tawagin mo na lang akong Ethan. Ese. Ethan. Ha, tama. May bagong bukas na restaurant sa tabi ng shelter. Sabi nila masarap daw. Tara. Subukan natin bukas? Pwede nating pag-usapan ang future development direction ng shelter. Eldeneth, pwede yon. So, sa tingin ko, maganda tong lugar. Nung nakaraan, nakita kong bagong bukas lang. Talaga? Tikman mo to. Signature dish nila to. Olivia, tikman mo to. Kaya ko namang kumuha. Siya. Bakit nandito na naman siya? Malamang di pa rin siya sumusuko. Ngayon, tuluyan na nating pasukuin siya. CJ.
Lucas, simula ngayon, ikaw na lang ang magbabalat ng hipon para sa akin. Okay. Olivia, hindi ba sinabi mo na ako lang ang pinapayagang magbalat ng hipon para sa'yo? Ano nang ginagawa mo ngayon? Olivia. Bitawan mo ako. Olivia. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Hindi mo ba nakikita? Ikaw. Olivia, tigilan mo nga yan. Sumama ka na sakin, okay? Ayoko. Lucas, sinabi ko na sa'yo ng napakaraming beses. May sarili na akong buhay ngayon. Huwag mo na akong guluhin. Lucas, baliw ka ba? Baliw ako. Ikaw ang baliw, alam mo ba yan? Olivia, sinasabi mo sakin na huwag kitang guluhin. Para lang landian kayo, nitong lalaking to, yun ba? Ano naman kung naglalandian kami? Nyan, sinabi ko na sa'yo ng napakaraming beses. Tapos na tayo. Paano tayo matatapos? Olivia, Lucas, ayokong makita ka ngayon. Umalis ka na dito. anong sinasabi mo? Sabi ko umalis ka. Ngayon na, agad-agad. Ayoko. Hindi ganoon. Olivia. Dati, sobrang gusto mo ako. Dati, gusto mo pang, dikit na dikit sakin araw-araw. Hanggang, Sobra, ang gusto ko sa'yo. Pero ikaw mismo ang nagsabi. Dati yon. Ngayon, hindi na. Kita gusto. hindi yan totoo. Mahigit 1 dekada mo akong nagustuhan. Paano mo? Ano naman? Mahigit 1 dekada kitang nagustuhan. Ano naman? Noon, para sa'yo, handang-handa akong isugal ang buhay ko. Pero paano mo? Ako Trinato. Ha? Ako. Simula nang umamin ako sa'yo. Sinaktan mo ako, nang paulit-ulit. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Ako. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Ako. Ayaw mo akong saktan. Hindi mo ba talaga sinasadya akong saktan? Hindi mo ba naisip na saktan ako? Pinilit mo akong uminom ng sabaw ng isda. Ang kapal ng mukha mong sabihing hindi mo alam na allergic ako sa sabaw ng isda? Hindi mo ba talaga sinasadya akong saktan? Ikinalong ko mo ako sa isolation room. Hindi mo ba talaga sinasadya akong saktan? Hinayaan mong si Sofia ang kumuha ng kwarto ko. Hinayaan mo pa siyang patayin si Mia. At ito ang tawag mo sa hindi sinasadya akong saktan? Ganoon ba? Hindi. Hindi ganoon ang nangyari. Olivia, hayaan mong magpaliwanag ako. Olivia. Huwag kang maging walang puso, pakiusap. Nakalimutan mo na ba? Dinala kita sa bahay, pinag-aral kita. Nagkasama tayo ng mahigit 1 dekada. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Hindi ko nakalimutan. Lahat ng maliliit na bagay na iyon, naaalala ko lahat. Pero ang damdamin ay hindi pwedeng gamitin para bayaran ang utang. Kung pera ang gusto mo, maaari kong ibigay sa iyo. Olivia. Teka, hindi yon ang ibig kong sabihin. Gusto lang kitang makasama muli. Nagsisisi talaga ako. Totoo. Mahal na mahal talaga kita, Olivia. Pero hindi na kita mahal. Mula nang magdesisyon ako, naiwan ka. Tumigil na akong magmahal sa'yo. At hindi na ako muling magmamahal sa'yo. Ito ang lahat ng ipon na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Ibinibigay ko na ito lahat sa'yo ngayon. Tapos na ba tayo? Mula ngayon, quits na tayo. Huwag ka nang bumalik o tatawag ako ng pulis. Lucas, sa tingin ko ay malinaw na ang sinabi ni Olivia. Pwede ka nang umalis. Hindi.
Kung hindi ka aalis, kami ang aalis. Olivia, kumain na lang tayo sa ibang lugar. CJ, Olivia, dito na tayo huminto. Sige, Heto. Pasensya na ha, pinapasama pa kita sa kin. Sa isang karinderya. okay lang. Sa ganito, mawawala yung mga nakakairitang kasama. At mapapasayo lang ako. Sakto. Huwag mo akong asarin. Hindi ako nagbibiro. Itong pagkain na to. Paano ba to napakasarap? Hindi mo pa ba ito natikman dati? Hindi. Ang nanay ko ay hindi ako pinapakain nito dati. Ah, hindi pa kita naitanong. Ano ang trabaho ng pamilya mo? Oh. Ang mga magulang ko ay negosyante. Maliit na negosyo lang. Sila kasi ay madalas, medyo strike to. Sa tingin nila, hindi ito masustansya. Kakainin mo pa ba to? Oo. Gusto ko talaga ito. Olivia, mula ngayon, pwedeng, samahan mo ako kumain nito? CJ. Kailangan kong pumunta sa CC. Hintayin mo ako dito. Okay. Buti na lang hindi ako nagdagdag ng sinabi. Muntik na akong magpakilala. Ethan, Ang galing mo talaga. Nahanap mo pa ako dito. hindi ka kailanman magugustuhan ni Olivia. Ako ang minamahal niya. Kasama ka lang niya, para maghiganti sa akin. Kung gusto ako ni Olivia o hindi, problema na niya yon. Wala kang pakialam doon. Ano ang kailangan? Para iwanan mo si Olivia. Perang. Magkano ang gusto mo? Basta't lumayo ka. Kay Olivia magpakailanman. Lucas. Akala mo ba, lahat ay nabibili? Ano sa tingin mo si Olivia? Kalakal? Hindi siya kalakal. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Nasaan ka noon? Noong mahal ka ni Olivia. Nasaan ka? Tinrato mo siya ng napakasama, paulit-ulit. Hindi mo man lang, nakita ang kanyang halaga. Lucas. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ikaw ang nagtulak kay Olivia palayo. Ngayon, wala ka ng pagkakataon. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Gusto ko na si Olivia, mula pa nang makita ko siya. Pero noon, ikaw ang gusto niya. Iginagalang ko ang gusto niya. At hindi ko siya ginulo. Pero ikaw, paulit-ulit mo siyang sinaktan. Hindi mo man lang inisip kung ano ang nararamdaman niya. Kaya bakit? Ngayon ka pa babalik? Lucas, hindi mo karapat-dapat si Olivia. Ethan. Hindi mo ba sinabing, mahal ka ni Olivia? Gusto mong subukan yon? Anong ibig mong sabihin? Ethan. Olivia, Olivia, Ethan. Iabot mo ang kamay mo. Bilisan mo. Ang kamay mo. Iabot mo ang kamay mo. Bilisan mo. Olivia, Ethan. Kumusta ka? Olivia, Olivia, Ah, masakit ang dibdib ko. Ubo, dadalhin kita sa doktor. Tara na. Halika na.
Tara na. Olivia. Olivia, Ginoong Lucas. Gising ka na. Nasa kabilang kwarto si Olivia. Nag-aalaga kay Ethan. May kailangan ka ba? Kumain ka pa, mas mabilis kang gagaling. Tama na yan, tama na. Busog na ako. Kumain ka na lang ng prutas. Ano yung ingay? Pasahero lang. Nabalatan na ba ito? Pakainin mo ako. Ito, hindi ko alam kung paano ito balatan. Kagatin mo na lang. Olivia. Totoo bang? Hindi na ako mahal. Boss, bumalik na ang mga magulang mo. Nasa bahay sila ngayon. Ipinapahanap ka. Dapat kang bumalik para makita sila. CJ, Di, boss. May isa pang bagay. sabihin mo. Ang mga magulang mo, pinalaya si Sofia. Ano? CJ, pagbalik niya, kakausapin natin siya ng mahigpit. Sophia, Lucas, sa wakas, nakabalik ka na. Narinig kong nasa lungsod ng mayon ka, hinahabol ang ibang babae. Tay, hindi yon ang nangyari. Kung hindi sinabi ni Sofia sa amin, hindi pa rin namin malalaman. Noon, sabi mo nababagot ka, kaya pumayag kami, na ampunin yung babae mula sa pamilyang Yale, para lang may kasama ka. Sino ang mag-aakala na magkakagusto ka sa isang kaibigan? Tay, nagsisinungaling siya, kayong dalawa. Hindi ako nagsisinungaling. Ito ang ebidensya. Boss. Ayaw pa rin kumain ni Olivia. Simula nang umamin siya sa'yo kahapon, wala siyang kinain. Kung magpapatuloy ito, Hayaan mo siyang magutom. opo. Boss. Wala ka talagang nararamdaman para kay Olivia? Ibigay mo sa akin. Bigyan mo ako. Ang kapal ng mukha mo. Wala akong pakialam kung mahal ako ni Lucas o hindi. Pero hindi niya pwedeng sirain ang reputasyon ng pamilya Reed. Yung Olivia na yun, kaibigan lang siya. Sobrang nabigo ka sa amin. Para sa kapakanan ng Reed Group, pakasalan mo agad si Sofia. Ayaw ko. Lucas, Hindi ko talaga siya mahal. Mahal ko. may mga chismis na girlfriend mo si Sofia. At ngayon, sasabihin mo sa akin na hindi mo siya mahal. Ayaw mo siyang pakasalan. At idigiit mong pakasalan yung kaibigan. Ano naman ang gagawin ni Sofia? Lucas, mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Kung hindi mo ako pakakasalan, ako ay... Oh. Sophia. Lucas, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Simulan mo nang maghanda para sa kasalan agad. Kung hindi, huwag mo na akong tawaging tatay. Dahil ayaw mong tanggapin ang pera. Ito na lang, itatransfer ko na lang sa iyo. Lucas, tapos na tayo ngayon. Imbestigahan mo para sa akin si Ethan. Gusto ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Opo. Olivia, kahit anong mangyari,
Gagawin kong bumalik ka sa akin. Sir, nakakuha kami ng impormasyon tungkol kay Ethan. Sinabi niya, ang pamilya Lee ang pinakamaimpluwensya sa lungsod ng Mayon. Siya ang tagapagmana ng Lee Group. Ano? Ang Lee Group, sa lungsod ng Mayon, ang halos kumokontrol sa lahat. Kilalang kilala ang tagapagmana ng Lee sa pagiging pribado. Hindi siya kailanman nagpapakita sa publiko. Sino ang mag-aakala? Boss, hindi kalaban ng kumpanya natin. Ang mga iyon, natatakot ako. Wala akong pakialam. Gagawin kong pusta ang buong kumpanya ng pamilya Reed. Pero hindi lang sa iyo ang pamilya Reed. Nandyan ang chairman at madam, at libo-libong empleyado. Pababayaan mo ba talaga ang buhay nila? Paano niya nakilala si Olivia? Magkaklase sa universidad. Hindi sila masyadong nag-uusap noon. Nang siya ay pumunta sa lungsod ng Mayon, doon sila naging magkalapit. So ang ibig mong sabihin, pagkatapos umalis ni Olivia sa bahay, doon siya nagsimulang lumapit. Oo, Pwede ka nang umalis. Tama si Ethan. Ako ang nagtulak sa kanya palayo. Hindi ko kailanman isinasaalang-alang ang nararamdaman niya. Mahal na mahal niya ako. Akala ko hindi niya ako iiwan. Sa pagkakataong ito, talagang iniwan niya ako. Mali ako. Sobrang mali ako. Olivia. tingnan mo ito. Sobra mo siyang pinalaki. Nagpalaki tayo ng rebelde. Kung hindi mo pakakasalan si Sofia, huwag mo na akong tawaging tatay. Hindi ko siya pakakasalan kailanman. Ang minamahal ko ay si Olivia. Lumabas ka. Lucas. Lucas, saan ka pupunta? Sir, tatawagan ko ba ng driver? Umalis ka. Lucas, lasing ka. Samahan na kitang umuwi. Lumayo ka sa akin. Ah. Lucas. Ano? Hindi ba sapat na nabulagan ang mga magulang ko? Ganoon ba? Lucas, masyado kitang mahal. Pagmamahal? Ang mahal mo ay ang pamilya rin, hindi ba? Ang mahal mo ay ang pera. Hindi ako. Ah, May sasabihin ako sa'yo. Ang tanging taong nagmamahal sa akin ay si Olivia. Olivia, kung ganoon, magpakamatay tayong magkasama. Olivia, pasensya na. Pasensya na. Saklolo, may patay. Bilis, tumawag ng pulis. Lucas. Sa wakas, akin ka na lang. Lucas. Hindi ka na kailanman pupunta kay Olivia muli. Olivia. Olivia. Kung hindi ko makukuha ang iyo, walang sino man ang makakakuha. Lucas. Lucas. Olivia, anong nangyari? Ethan. Wala na siya. Si Lucas, wala na. Okay lang yan.
Olivia. Ayos lang yan. Nandito lang ako para sa'yo. Olivia. Tungkol sa mga personal na ari-arian ni Lucas, kailan ka ba magkakaroon ng oras para asikasuhin ang proseso ng pagmamana? Ito kasi. Hindi ko matatanggap ang mana na ito. Ang testamento na ito ay ginawa ni Lucas. Hindi na ito mababago. Kung hindi mo ito mamamana, magiging napakahirap para sa amin. 3 taon na ang nakalipas. Ako. Naiintindihan ko. Pupunta ako bukas. Hello. Ethan. Ang mana ni Lucas. Gusto kong i-donate ito sa shelter. Ano sa tingin mo? Sige. Kahit ano ang desisyon mo, susuportahan kita. Salamat. Ito ang donation agreement. Sana makatulong ito sa mas marami pang maliliit na buhay. Salamat. Ginawa mo talagang isang napakabuting bagay. Hindi ako. Kaibigan ko. Pero sa tingin ko, sa paggawa nito, magiging masaya rin siya. Hindi ba't sinabi mo na hapon ka pa babalik? Maaga natapos, kaya umuwi na ako. Olivia, congratulations. Salamat. Pwede ba kitang imbitahin na sumama sa akin para mag-afternoon tea? Pag-iisipan ko. Huwag mo nang pag-isipan. Masarap yun. Tara na. Kumusta? Masarap ba? Ang sarap talaga. Mayroon bang sa mukha ko? Ha? Wala. Bakit mo ako tinititigan? Olivia. Sa totoo lang, mayroong. Gusto kong sabihin sa'yo matagal na. Ako. Gusto kita. Alam ko ang lahat tungkol sa nakaraan mo, at kumpiyansa ako, na kaya kong suportahan ka, sa kahit anong gagawin mo, kaya... Maaari bang, bigyan mo ako ng pagkakataon? Ako. Ako. Ayos lang, talaga. Sa totoo lang. Ethan. Alam mo ba kung bakit? Iniwan ni Lucas ang lahat ng kanyang mana sa akin. Palagi niyang sinasabi. Sabi niya, napaka-inosente ko raw. Lagi raw akong nabubuhay. Para sa iba. Umiikot sa kanila araw-araw. Pag-iisipan ko ngayon, tama siya. Minahal ko siya noon, pero sa pagmamahal na iyon, pakiramdam ko ay napakaliit ko. Pero iba ka. Sa iyong mga mata, nakikita ko ang sarili ko. Ngayon, gusto kong magsimula ng bagong kabanata sa buhay ko. Gusto mo bang maging tamang lalaki ko? Gusto ko. Ay. Olivia. Ano? Sa totoo lang, may isang bagay na hindi ko sinasabi sa'yo. Tungkol ba ito sa pagiging tagapagmana mo sa imperyo ng ang pamilya Lee? Ay, alam mo, Yung mga bodyguard na sumusunod sa akin, hindi mo mapapansin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kailan ka nagsimulang magkagusto sa akin? Olivia, naniniwala ka ba sa love at first sight? Nagkaroon ako ng malaking away sa pamilya ko, at sa galit nag-enroll ako sa pamantasan ng Oxford. Pero, nang makita kita, nahulog ako sa'yo. Ikaw, sa tingin mo, kalokohan yon? Hindi naman. Gustong gusto ko ito. Ethan,